Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin, Panginoong Diyos, na mga lumakad sa kasalanan at lumayo sa iyo, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya ng Panginoon na kumuha ng aming sumpa at kahatulan na nararapat sa amin doon sa krus. Nilinis mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng iyong dugo na dumanak at niligtas mo po kami na wala kaming anumang ginagawa. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa iyo sa pagtitipon mo po sa amin ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon, na nagpupuri sa biyaya at kaluwalhatian ng Panginoon, nag-aaral ng iyong salita at nakikibahagi sa fellowship sa iyong banal na kapulungan kasama ka, Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay nasa gitna namin sa oras na ito. Kitignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sino man ang mahulog mula sa iyong biyaya, Panginoong Diyos. Pakiusap, masuruan mo po kami tungkol sa kung ano ang dapat namin gawin bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay upang tunay kaming makapamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, sa nalalabi naming buhay. Ang dakilang biyaya at kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, at ng Espiritu Santo ay samahan nawa ang lahat ng aming mga iglesia sa buong bansa, ang maraming mga iglesia sa buong mundo, at ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa may hirap na sitwasyon, upang matapang silang makapagpatutuo sa Ebanghelyo ng Panginoon sa gitna ng maraming paghihirap upang maisakatuparan ang dakilang gawain na nagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aakay sa kanila sa iyo, Panginoon. Pakiusap, ingatan mo po ang mga may sakit at may hina at bigyan mo po sila ng sapat na biyaya. Ang mundong ito ay mas nagiging masama, puno ng kasalanan, at ito ay malupit na mundo kung saan hindi namin alam kung anong mangyayari sa isang araw. Kami na nabubuhay sa biyang sitwasyon ay walang magagawa kundi ang mahulog sa kasalanan kung wala ang proteksyon at tulong mo, Panginoong Diyos. Kaya pakiusap, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita at mahabaging mga kamay at protektahan, tulungan mo po kami upang mabuhay ng masunurin na ginagawa ang iyong salita. At sa Panginoon na nagbibigay ng mga salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, gabayan mo po kami upang mas maunawaan po namin ang iyong mga salita, Panginoon, maging ang iyong banal na kalooban at kung paano kami kikilos ay ihayag nawa sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 18 verse 1. Mga awit 18 verse 1. Psalm number 18 verse 1. Awit 18 verse 1, basahin po natin. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Tuwing linggo ng umaga, patuloy nating pinag-aaralan ang tungkol sa salita sa ilalim ng pamagat na ang buhay at ang patay. Sa Biblia, ang mga ligtas na Kristiyano na ipinanganak na muli bilang mga anak ng Diyos ay tinatawag na buhay, habang ang mga kaluluwang hindi pa naliligtas ay tinatawag namang patay. Ang kanilang mga kaluluwa ay patay, at ang kanilang buhay sa mundong ito ay limitado, kaya sila ay gaya ng mga bilanggo na ang sentensya ay kamatayan. Nakatadhanang mamatay ng biglaan sa hinaharap na hindi alam ang petsa ng kanilang pagkamatay. Maraming mga tao ang lilisan sa mundong ito nang mas maaga pa kaysa mga bilanggong may sentensya ng kamatayan. Kaya masasabi natin na ang buhay ng bawat tao ay biglang magwawakas sa isang panahon
gaya ng mga bilanggo na may sentensya ng kamatayan. Ngunit hindi ito ang tunay na buhay. Para sa mga Kristiyano na naligtas, sa John chapter 11, simula verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Dahil ang mga ligtas na tao na tumanggap sa Panginoon, na siyang muling pagkabuhay at buhay, kahit na ang pisikal na katawan niya ay mamatay isang araw, siya ay muling mabubuhay bilang katawang hindi masisira, espiritual na katawan. At ang kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay mula sa araw na maligtas ito. Tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan na hindi na kailanman mamamatay. Tayo ang mga taong tumanggap ng pangako ng Diyos na tayo'y muling mabubuhay pagkatapos na mamatay ang ating pisikal na katawan. At muli tayong mabubuhay bilang isang walang hanggang katawan na hindi kailanman masisira. Kaya ang taong ligtas ay tinatawag na buhay. Bakit parati ko pong binabanggit ang parehong paksa? Hindi ba ang patay at ang buhay ay magkaiba? Ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, tumanggap ng buhay ng Diyos at magmamana ng kaharian ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Tayo ang mga taong nabubuhay na may pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso at ang mga taong may magkakaibang layunin sa buhay na nabubuhay sa walang hanggang pag-asa sa buhay na ng Diyos ngayon. Ang ating mga pagpapahalaga ay magkakaiba. Ang ating mga layunin sa buhay ay magkakaiba at tayo ay magkakaiba. Ang buhay at ang patay ay hindi po pareho. Sila ay ganap na magkaiba. Tayo ay ganap na iba mula sa mga tao sa sanlibutan. Tunay na sa sandaling naligtas tayo, nabubuhay na tayo sa isang bagong buhay. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi kailanman malalaman ang tungkol sa buhay na ipinamumuhay nating mga Kristiyano. Gaya ng mga tao sa sanlibutan, hindi nila kilala si Jesus, kaya hindi rin nila kilala ang mga ligtas na banal. Sinabi ni Jesus, "Hindi niyo ako kilala, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Pareho lang din sa atin, hindi nila maiintindihan ang buhay Kristiyano at hindi nila tayo kilala dahil hindi nila kilala ang Diyos Ama at hindi nila kilala ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang buhay ng mga hindi ligtas, mga espiritual na patay na tao, ang buhay nila ay ganap na iba mula sa mga buhay, sa mga tunay na Kristiyano. Hindi natin dapat kalimutan na nabubuhay tayo ng ganap na ibang buhay at tungo tayo sa ibang mundo mula sa mga tao sa sanlibutang ito. Hindi ito pareho, ganap na magkaiba. Kasi nasabi na ang mga Kristiyanong born again ay buhay. At detalyadong nakasulat sa Biblia kung ano po ang buhay Kristiyano. Maring sabihin na may tatlong mahalagang mga bagay na nakatala sa Biblia. Detalyadong naisulat ang tungkol sa Diyos at kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kaya maging ang mga hindi mananampalataya ay maaaring maligtas kung maunawaan po nila na may Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Isa pang bagay na nakasulat ay kung ano ang dapat gawin ng isang tao upang maligtas. At nakasulat din ng detalyado kung paano naman dapat mabuhay ang isang taong ligtas. Kaya ang mga hindi pa nananampalataya ay dapat na malaman na may Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa Kanya. Sa awit 118 verse 17, sabi, "Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay." Nangangaral tayo ng salita ng Diyos upang malaman ng iba na ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa, na ang Diyos ang namamahala sa kalawakan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at siya ang kumukontrol ng kasaysayan at isinasakatuparan ng gawain ng pagliligtas ng mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang mga hindi mananampalataya ay dapat na sumampalataya sa pamamagitan ng pagkaunawa sa katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Upang magkaroon ng kaligtasan, nakadetalye sa Biblia
ang dapat gawin ng isang tao. At hindi ito mahirap. Marcos 1:15, sabi, tayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang kahulugan ng pagsisisi ay pagkaunawa ng isang tao ay miserableng makasalanan sa harapan ng Diyos, na nakakaramdam ng pagsisisi at iniiwan ng kasalanan. Inaamin ang kanyang landas ay kabaliktaran sa landas ng Diyos at bumabalik siya sa Diyos. Kaya ang pagsisisi ay pagkaunawa sa kasalanan at pagkaunawa sa biyaya ng Diyos upang tumanggap ng kaligtasan. Ang tunay na pagsisisi ay ang maligtas. Dapat nating tanggapin ang Ebanghelyo ng Diyos na may nagsisising puso. Higit pa rito, ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi dapat mag-isip na naligtas na ako, kaya tapos na iyon. Natanggap ko na ang walang hanggang katubusan at pupunta na ako sa langit, kaya mabuti na iyon. Mali po, bakit tayo niligtas ng Diyos? May layunin ang kanyang kaligtasan at may dahilan kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano. Sabi sa awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Hindi mga hayop ang mga tao. Ang mga hayop ay sinisilang upang huliin at patayin. Ngunit ang mga ibon, sa langit, maging ang isda, at ang lahat ng mga nilalang na gumagapang sa lupa ay ibinibigay para sa sangkatauhan. Ang tao ang namamahal at kumakain sa mga hayop. Kasi sa 2 Peter 2:12, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Ang mga hayop ay sinisilang upang hulihin at patayin. Kaya nga kapag kumakain tayo ng karne, inaalay ang isang hayop at kinakain natin ito, wala tayong nararamdamang awa dahil isinilang ito upang hulihin at patayin. Kapag nahuli na ito at kinain, ang mga hayop ay nagawa na ang kanilang layunin para sa mga tao. Hindi tayo sinilang sa mundong ito upang mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang Panginoon ang dumating upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga bilang mga Kristiyano na nagkaroon ng bagong buhay na walang hanggan, dapat tayong mabuhay ngayon tungo sa bagong pag-asa at para sa layunin kung saan niligtas tayo ng Diyos. Bawat isang ligtas na tao ay dapat na matutunan at maunawaan ang maraming mga bagay. Dapat na masipag tayong mag-aral at sundin iyon isa-isa ayon sa naunawaan natin dito sa Biblia. Subalit, maaring mangyari na kapag ang mga tao ay pumupunta sa church tuwing linggo at umaawit ng papuri at nananalangin nang hindi man lamang nag-iisip. Sinasabi ng mga tao, sumamba tayo, dumalo ako sa pagsamba. Hindi po ganun ang tamang pagsamba. Ang pagsamba ay ginagawa ng mga ligtas na Kristiyano. Kasabi po sa Romans chapter 12 sa verse 1 at 2, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sabi pa, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya ang tunay na pagsamba, gaya ng binanggit sa Romans 12, ay ang mabuhay ng buhay na hiwalay sa mundong ito. Unawain kung alin ang mabuti, kung ano ang kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. At ang mabuhay sa kaloobang iyon, yun ang buhay Kristiyano. Kaya mula sa araw na ng ating kaligtasan hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng Panginoon at maging sa langit at pagsamba ay magpapatuloy. Iyon ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. Ngunit ang pagpunta sa simbahan, pag-awit ng himno, pananalangin, pagsama sa ritual, pakitang tao na paghahandog ng ilang barya, kaya rin gawin yan ng ibang relihiyon. Nagbibigay ng maraming pera ang mga Buddhist. Kapag tinignan natin ang kanilang templo, malaki po at ingrande ang mga ito. Ginagawa rin yan ng mga Muslim. Sa mga bansang Muslim, nagtatayo po sila ng mga malalaking moske. Nung napunta po ako sa Myanmar, tinatawag nila itong templo sa Budismo. Nakakita ako ng isang napakalaki sa unang pagkakataon, napakalaking templo. May ilang daang imahe ni Buddha at naglalagay sila ng ginto sa itaas ng mga iyon. Kaya maging ang mga tao na hindi naniniwala sa kanila ay ginagaya sila. Kaya ang punto, ginagawa rin iyon ng ibang relihiyon. Kung hindi tayo mag-iingat, maipapamuhay natin ng formal lang ang ating relihiyosong buhay Kristiyano. Hindi po isang formal na relihiyon ng Kristyanismo. Ngunit sa ngayon, nagiging gayon ng Kristyanismo. Hindi dapat maging ganoon.
Kaya ngayon patuloy nating pag-aaralan kung ano ang kahulugan ng mabuhay gaya ng mga taong ligtas sa Biblia. Ang buhay natin ay ganap na iba mula sa taong hindi pa tumatanggap ng kaligtasan sa mundong ito. Mga espiritual na patay sila at tayo ay espiritual na buhay. May tinanggap tayong buhay na walang hanggan at hindi na tayo muling mamamatay. Ang ating pagpapahalaga, layunin ng buhay at mga aktwal na buhay dapat na iba. Hindi yun dapat maging pareho sa kanila. Alam niyo po ba yun? Kaya habang nag-aaral tayo ng Biblia, nabubuhay tayo sa buhay ng pagsunod. Nagsisimula tayo sa maliliit na mga bagay ayon sa kaya nating gawin, ito ang pagsunod sa Panginoon, ito ang unti-unting pagtulad sa Panginoon. Ang ating mga puso't buhay ay dapat na mas nagiging gaya ng sa Panginoon. Kaya nga, noong nakaraang linggo, binanggit ko ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Sa unang 1:4-16 at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa lahat ng mga kasulatan, ang pinaka-kamangha-mangha at mapagpalang mga salita ay minamahal tayo ng Diyos. Ang maluwalhati at banal na Diyos na lumalang ng kalawakan ay minamahal ang mga makasalanang tulad natin. Bago tayo naligtas, tayo mga kaaway ng Diyos. Ito sa pamamagitan ng mga masasamang gawa natin sa kasalanan. Ngunit kahit na tayo mga makasalanan, gaya ng sabi po sa Romans chapter 5, minahal na tayo ng Diyos. Na ang Diyos ay minahal tayo. Ang pinaka-nakakamanghang salita sa Biblia. Kung wala po ang pag-ibig ng Diyos, walang sino mang makakatanggap ng kaligtasan. Kaya nga at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ipinako siya sa krus ng Diyos, dumanak ang kanyang dugo, tiniis niya ang nakakahiya at sakit sa krus upang dalhin ang lahat ng mga sumpa at kahatulan ng mga kasalanang dapat nating tanggapin. Iyon ang pag-ibig ng Diyos. Sabi na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay niya bilang handog na alay hanggang sa kamatayan upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya sa katotohanan ito ay ang pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Roma 8:32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Kaya pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng hindi niya pagkakait ng kanyang sariling anak, kundi binigay siya upang mamatay para sa ating lahat. Saan pa tayo makakahanap ng taong magsasakripisyo ng kanyang nag-iisang anak para sa kamatayan ng iba? Maging tayo na mga tao lang, hindi natin magagawa ang bagay na ganun. Ngunit ang lumalang na Diyos, na lumalang ng kalawakan, ang Diyos Ama na kapantay ng Anak at ng Espiritu Santo, tatlong persona ng Diyos, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, ang anak ng Diyos para sa ating lahat. Binigay siya upang mamatay. Iyon ang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan natin ang pag-ibig na iyon ng kaunti lamang. Kahit na naunawaan natin iyon ng kaunti lang, tinanggap natin ang kaligtasan. Pagkatapos sa ating matanggap ang kaligtasan, dapat patuloy nating pag-aralan ng pag-ibig na iyon. Gaya iyon ng bata na alam lang ito. Sabi niya, mahal ako ni tatay at nanay. Pero hindi niya ganap na nauunawaan kung gaano kalaki ang pag-ibig na iyon. Pero habang nabubuhay tayo, nauunawaan natin kung gaano kalaking pag-ibig ang tinanggap natin. Kung gaano kalaki ang pag-ibig ng mga magulang natin. Kung gaano sila naghanap buhay, nagsasakripisyo, nagsisikap para sa atin. E nung naligtas naman tayo, nalaman lang natin kung ano ang ibinigay sa atin para sa kaligtasan. Alam natin na napatawad na ang ating mga kasalanan. Iyon ang pag-ibig. Ngunit pagkatapos nating maligtas sa Efeso 3:18, na magkaroon tayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim. At upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Kaya gaya ng sinabi sa Efeso chapter 3, dahil sa ang pag-ibig na ito, dahil sa pag-ibig, kaya ninisan niya ang matayog, banal na trono at nagpunta sa mundong ito. Ang lalim ng pag-ibig na nagtaas maging sa mga makasalanan na nakatadhana sa ilalim ng impyerno. Ang landas ng pag-ibig ay hindi natatapos. Ang pag-ibig na nagmamahal sa lahat, ang lawak ng pag-ibig na iyon, dapat nating mas maunawaan ang pag-ibig na ito.
Kapag naunawaan natin ito, ang kapuspusan ng Diyos ay nilalalang sa loob natin. Kasabi dito sa awit, sabi ni David dito sa 18 verse 1, "Iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan." Kapag binabasa ko ang mga salitang ito, naantig talaga ang puso ko. Noong tinugis ni Haring Saul si David upang patayin siya, alam niya na ang Panginoon ang magpuprotekta sa kanya kahit na dumanas siya ng lahat ng uri ng paghihirap at pagdurusa. Kaya sabi ni David, "Panginoon o Panginoon aking kalakasan, iniibig ka namin, ang Panginoon na nagligtas sa amin, ang Panginoon na aking buhay, ang Panginoon na aking pag-asa, ang Panginoon na aking tagapayo." Ipinahayag natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasabi, "Panginoon, na magdadala sa amin sa walang hanggang kaharian, Jehovah na aming buhay at kalakasan, minamahal ka namin." Unang Juan 4:19, tayo'y umiibig sapagat siyang unang umibig sa atin. Minamahal natin ang Panginoon dahil po siya ang unang umibig sa atin. Kaya sa 1 John 4:10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya namatay ang Panginoong Hesus bilang handog pangkapayapaan upang ipagkasundo tayo ng mga kaaway ng Diyos. Hindi dahil sa minahal natin ng Diyos, kundi dahil minahal tayo una ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig at kamanghamanghang pag-ibig, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Naligtas tayo at naging mga anak tayo ng Diyos, at ang pag-asa na makapasok sa langit ay dahil lahat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya minamahal kita, Panginoon, iniibig natin siya, sapagkat siya ang unang umibig sa atin. At nabubuhay tayo na bihag ng pag-ibig na iyon. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Naging bilanggo tayo ng pag-ibig ni Kristo. Naging alipin. Sa unang pagkakataon na umiibig ang mga tao, sinasabi nila, "Kapag wala ka, mamamatay ako. At kapag wala ako, mamamatay ka rin." Sinasabi lang nila iyon. Pero gaano kaganda kung may pagpapatuloy sana iyon. Kapag nagmahal tayo, nagiging bilanggo kayo ng pag-ibig. Kahit pa mamatay tayo para sa pag-ibig. Ngunit, depende sa ang pag-ibig na iyon. Depende po. Hindi siya sa isang panig lang. Minamahal muna ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sinisilang nila ang kanilang mga anak, pinapalaki sila, at nagbibigay sa kanila ng lahat ng uri ng mga mabubuting bagay. At ang isang bata na tumanggap ng pag-ibig na iyon ay nagmamahal sa kanyang mga magulang dahil nga tinanggap niya ang pag-ibig na iyon. Tama po? Kung minamahal ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, ang asawang babae na tumanggap ng pag-ibig na iyon ay minamahal din ng kanyang asawang lalaki. Pagtugon ito sa pag-ibig. Hindi mabuti na magmahal kayo at hindi suklian ang pag-ibig na ito. Kaya kapag tumatanggap kayo ng pag-ibig, ngunit hindi nyo magawang suklian iyon, hindi po ito mabuti. Kapag nagmahal kayo, gusto nyong mahalin din kayo. Depende po ito. Mahal kita, ngunit hindi mo ako kailangang mahalin. Wala pong ganyang bagay. Kapag tumanggap ako ng pag-ibig, hindi mabuti na tumanggap ako ng labis sa pag-ibig at wala naman akong ginagawa upang suklian ang pag-ibig na iyon. Ngunit, tinanggap natin ang dakila at kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos. Pero minamahal ka namin, Panginoong Diyos. Ikaw ang aming buhay, pag-asa at kalakasan. Pinapaliwanag ng Biblia ng detalyado kung paano umibig. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay dakila at kamangha-mangha. Ito po ay banal na pag-ibig. Siyempre po, ang pag-ibig na mayroon tayo para sa Panginoon ay napakaliit sa paningin ng Diyos. Ang mga magulang halimbawa, masaya sila kapag nakikita nila ang kanilang mga anak ay nagmamahal at sumusunod sa kanilang mga magulang pagkatapos silang matanggap ang dakilang pag-ibig mula sa kanilang mga magulang. Paano masusuklian ang lahat ng pag-ibig na iyon ng isang anak? Paano natin masusuklian
ang lahat ng pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos. Hindi ko makakayang sukatin ang pag-ibig na tinanggap ko. Sabi po sa isang lyric sa himno, kahit hindi ko masuklian ang biyaya na binigay sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal sa akin, ang mahina kong puso at hamak na katawan ay magiging lingkod ng Panginoon. Yan po ang sabi. Kahit na hindi ko masuklian ang biyaya na binigay mo sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal sa akin, ang mahina kong puso at hamak na katawan ay magiging lingkod ng Panginoon. Kaya nga, maglilingkod ako sa Panginoon. Napakalinaw po nito. Ang Panginoon na nagbigay ng kanyang buhay para iligtas tayo. Kaya ngayon dapat natin na iniibig ang Panginoon at nais ng Panginoon na ibigin natin talaga siya. Mahal kita, ngunit hindi mo ako kailangang mahalin. Hindi yun mangyayari. Nais niyang ibigin natin siya. Walang isang bagay na mahal kita pero okay lang na hindi mo ako mahalin. Walang ganun. Gusto ng Diyos na ibigin natin siya. Kaya sa John 21 verse 15, ang Jesus na muling nabuhay ay tinipon muli ang kanyang mga alagad. At sabi niya kay Pedro, Simon, anak ni Juan. Pinangalanan siyang Pedro ni Jesus, ngunit bakit siya tinawag sa kanyang orihinal na pangalang Simon na anak ni Juan? Dahil nais ng Panginoong magsimula si Pedro muli. Tinawag ni Jesus sa mga mangingisda na nanguhuli ng mga isda sa dagat ng Galilea. Ngayon, magsimula tayong muli sa dagat Galilea. Ganun po yun. Sumunod din si Pedro kay Jesus sa loob ng 3.5 taon. Ngunit natapos ito nang pinagkaila niya si Jesus ng 3 ulit. Natapos si Pedro sa kabiguan. Muling nabuhay si Jesus ng araw na iyon. At pagkatapos makita ni Pedro ang muling nabuhay na Panginoon, lahat ng kanyang pagdududa ay nawala at tunay na po siyang nanampalataya sa Panginoon. Ito ngayon ang bagong pasimula. Ang ating buhay pananampalataya ay nagsisimula kapag tunay na nating naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Ang buhay pananampalataya ay nagsisimula sa pag-ibig sa Diyos mula ng araw na naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kaligtasan. Tinanong ng Panginoon si Pedro, tama? Minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi mo na, higit mo akong minamahal kaysa ibang tao. Ngunit ano ang nangyari? Lubusang nagsisi talaga si Pedro. Hindi pa naunawaan ni Pedro ang pag-ibig ng Panginoon hanggang dumating ang araw na iyon. Alam lang niya na magiging hari si Jesus, ngunit hindi siya naniniwalang mamamatay siya sa krus. Ngayon, alam na niya. Naunawaan na niya. Naunawaan din niya na ang Panginoon ang namatay sa halip na siya at pinatawad ang kanyang mga kasalanan magpakailanman. Kaya ngayon ay tunay na minamahal na niya ang Panginoon. Kaya ang sinabi ni Pedro? Sabi niya, Opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Ngayon ay alam mo na tunay kong minamahal ang Panginoon. Sinabi kong hindi ko ipagkakaila ang Panginoon kahit mamatay ako, ngunit nalalaman mo iyon. Tama? Kasi John 13:38, hindi titilao kang manok hanggang ipagkaila mo ako ng 3 beses. Kilala ni Jesus si Pedro, ang taong si Pedro. Ang taong si Pedro ay hindi kayang tunay na ibigin ng Panginoon noong una. Hindi niya naunawaan ang pag-ibig, kung paano siya iibig. Hindi niya kayang sumunod sa Panginoon. Ngunit ngayon na naunawaan na ni Pedro ang pag-ibig ng Panginoon, maaari na po siyang sumunod sa Panginoon saan man siya magpunta. Iniibig kita, Panginoon, higit pa sa lahat sa mundong ito. Kaya tinanong ni Jesus ang parehong tanong na ito ng 3 beses at sinagot ito ni Pedro sa iisang paraan. Panginoon, sabi niya, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Tatanungin din po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Ikaw, brother, sister, minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako ng higit sa lahat ng bagay sa mundo? Higit sa mga magulang mo? Higit sa iyong asawa? Higit sa iyong anak? Higit sa iyong mga kapatid? Anong problema dito? Sinasabi ng ibang tao, si Jesus ay isang sakim na nais ibigin lamang. Dapat siya lang daw. Ngunit isa itong maling pagkakaintindi. Gaano na lamang kahigit tayong inibig ng Panginoon? Gaano man natin siya higit na minamahal,
Bagaman mamatay tayo ng 100 ulit para sa Kanya, hindi natin kailanman mababayaran ng buo ang Kanyang biyaya at pag-ibig para sa atin. Kaya nga ano ang mali sa pakiusap niya na ibigin siya ng higit kaysa anumang bagay? Wala po, natural lamang. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mateo 10:37. Ibig sabihin na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig na binibigay ng Diyos sa atin. Ang Panginoon upang iligtas tayo, iniwan ang malawalahating langit, bumaba sa hamak at makasalanang mundo. Dinanas ang parehong kahirapan bilang tao. Nabuhay siya sa hamak na pamilya sa loob ng 30 years. Tiniis ang pagdurusa sa loob ng 3 taon sa kanyang pampublikong ministeryo. Namatay sa krus at nagtumanggap ng pagdurusa. Bakit? Dahil inibig niya tayo. Kung wala ang pag-ibig na yun, paano tayo maliligtas? Ito ang pag-ibig ng Diyos. At si Jesus ang kumakatawan sa pag-ibig. Kapag naunawaan natin ang pag-ibig na iyon, natural na lamang na ibigin ng Panginoon na higit kaysa anumang bagay sa mundong ito. Kung hindi, ibig sabihin na hindi pa natin lubusang naunawaan ang kanyang pag-ibig. Sang-ayon po ba kayo rito? Kapag tinanong tayo ng Panginoon, dapat tayong sumagot gaya ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo po na minamahal kita. Alam po ito ng Panginoon. Nakasulat sa 1 Corinto 8:3. Sabi, subalit, kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Kilala ng Diyos kung sino talaga ang umiibig sa Kanya. Sa John chapter 5, 41-42, sinabi ni Jesus doon, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao, subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Hindi naghahanap ng kaluwalhatian si Jesus sa mga tao. Sabi niya, sa inyo. Kinakausap niya rito ang bayan ng Israel. Ang bayang pinili ng Diyos. Masikap nilang sinunod ang kautusan noon, iningatan ng Sabat, nagtipon sa templo upang sambahin ng Diyos, nagsikap silang mabuti. Gayunpaman, sabi ni Jesus, subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Kaya alam ng Diyos kung iniibig natin siya o hindi. Panginoon, nalalaman mong minamahal kita. Siyempre po, alam niya ang tungkol dito. Alam niya kung gaano natin siya kamahal. Alam din niya kung sino ang hindi umiibig sa Kanya. Sinabi niya na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Alam niya ang lahat ng bagay patungkol sa atin. Kaya nga sa Mateo 10:30, maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Sa palagay ba ninyo may bagay na hindi alam ang Diyos? Wala po. Alam niya maging ang pinakamaliit na detalye. Hindi niya na ito kailangang bilangin pa. Alam na niya ito. Gaya po ng sabi, alam niya lahat. Kahit maliit na detalye, alam niya po ito lahat. Alam na alam niya ito. Kaya sabi sa awit 147:4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Binibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Hindi natin lubos maisip kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Walang bagay ang hindi niya alam. Walang lugar kung saan wala ang Diyos. Walang bagay ang hindi niya alam. Walang bagay ang hindi niya kayang gawin. Tama po? Sa magkatwid, alam niya lahat. Maging sa oras na ito, kung puno ang main hall na ito, halimbawa, 3,000 na katao ang narito ngayon, maging ang educational center, ngayon ay maganda ang pagkakagawa nito. Mukhang maraming tao ang naroon ngayon. Mabuti po ito. Dahil ang lahat ay nandito, wala nang maupuan sa main hall. Ilang libo man o hindi, nakikita ng Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niyo po ba ito? Alam niya kung nananampalataya tayo sa Kanya at alam niya. Alam niya kung gaano po natin siya kamahal. Alam din niya kung wala tayong pag-ibig sa mga puso natin. Alam ng Diyos lahat. Tingnan natin sa John chapter 2, 1 chapter 2, verse 23. John chapter 2, simula po verse 23. Nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Paskwa,
marami ang sumampalatay sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao at hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Nagtungo si Jesus noon sa Jerusalem para sa Paskwa at kumuha ng maraming himala roon. Kaya ang mga nakakita ng himala ay naniwala sa kanya dahil sa mga himala. Sa Mateo 7:22, sabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nagpalay sa mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Panginoon, kilala mo kami, hindi po ba? Sabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala. At kung magkagayon ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kailangan niya, hindi nila kilala dahil hindi sila ligtas. Sa palagay ba ninyo matutuwa ang Diyos kapag gumawa kayo ng himala o nagpropesiya? Kahit ang mga hindi ligtas ay maring makapagpropesiya, makapagpagaling ng sakit at makagawa ng himala. Hindi sila kilala dahil hindi sila ligtas. Gayunpaman, hindi ito kinikilala ng Diyos bilang pananampalataya. Sa Luke 13, sa verse 25, kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at may isara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. Hindi, sabi ng Diyos, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Bakit? Bakit mo sinasabing hindi mo ako kilala? Kami ay kasama mong kumain. Uminom, nagturo ka sa aming lansangan. Talagang malapit kami sa iyo, Panginoon. Sabi ni Jesus sa huli, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling, lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Tingnan niyo, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Naniniwala ako sa isang tao, ngunit hindi naniniwala ang taong iyon sa akin. Inaari kong iniibig ko ang isang tao, ngunit hindi ako iniibig ng taong iyon. Hindi ito tunay na pag-ibig. Ang pananampalataya at pag-ibig ay dapat magkatugma. Tama po? Personal dapat ito. Makikilala ba ng Diyos kapag inaari nating mahal natin ang Diyos sa pamamagitan lamang ng bibig? Hindi. Hindi niya ito kikilalanin. Sa Galatia 4:9, sinabi, subalit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Kilala ko ang Diyos at kinikilala ako ng Diyos. Oh, nakamamangha po ito. May kilala po akong tao, ngunit minsan hindi ako kilala ng taong iyon. Tama. Ang pagkakilala ay dapat palitan, ngunit minsan one-sided o isang bahagi lamang ito. Minsan ang ibang tao ay nagsasabing kilala nila ang isang tao ng mabuti. Ngunit kapag tinanong ang taong iyon, kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Ganun po ang sinasabi nila. Kilala mo daw nila pero hindi talaga nila kilala. Dapat kilala tayo ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung tunay na relasyon. Kaya nga sabi, subalit ngayon nakikilala na ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos. Kaya kilala ng Diyos ang mga umiibig sa Kanya. Kilala niya, tama po? Kaya ano ang eksaktong sabihin ng ibigin ng Panginoon? Ano ang ibig sabihin ng ibigin ng Panginoon? Detalyado po itong nakalagay sa Biblia. Mayroon dapat katibayan ng pag-ibig sa Panginoon kung inaari nating mahal natin siya. Tama po? Dapat may ebidensya na talagang minamahal natin siya. Kung inibig lang tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita, paano po natin malalaman kung tunay na inibig niya tayo o hindi, kung salita lamang? Hindi lamang niya tayo inibig sa salita, kundi binigay niya ang kanyang tanging anak, maging hanggang sa kamatayan sa krus. Ano pa ang magagawa niya? Sa John 15, sa verse 13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. O saan po kayo makakahanap ng dakilang pag-ibig?
kaysa sa taong namatay para sa iyong buhay. Maring maawa kayo sa isang tao at bigyan siya ng barya o makakain, ngunit hindi ito maaring tawaging dalisay na pag-ibig. Kapag sinakripisyo mo ang sarili mo para sa kapakanan ng iba, wala nang higit na dakila pang pag-ibig kaysa rito. Ninais na Jesus ang pag-ibig mula sa atin. Ninanais po niya. Ninanais niya itong matanggap mula sa atin. Maging tunay na pag-ibig o hindi. Tunay na pag-ibig, alam po ninyo. Pero meron din pong peking pag-ibig. Sa salita lamang. Sino ang hindi makapagpapayag ng pag-ibig sa kanilang bibig lamang? Gusto po ng Diyos na tunay na pag-ibig ang ibigay natin sa Kanya. Dahil kung sa salita lamang, peke po ito. Kung sasabihin natin sa bibig lamang, ang mga Amerikano, alam niyo po palagi nilang sinasabi, I love you, mahal kita. Mahal mo ako. I love you so much. Gaano mo ako kamahal? Mahal na mahal kita, sabi nila. Gayunpaman madalas sa kanila ang divorce. Iyon nga ba ang pagmamahal? Ang pag-ibig ay walang katapusan. Kapag sinasabi ng mag-asawa na mahal nila ang isa't isa habang malakas pa sila, ngunit kapag iniwanan ng isa ang isa kapag may sakit na, pag-ibig po ba iyon? Kapag nanonood po ako ng TV minsan, napapanood ko na may isang babae na may sakit, hindi makagalaw at nakahiga lamang at hindi makapagsalita. Subalit binubuhat siya ng kanyang asawang lalaki, inaalagaan siya. Kapag ganito, nakamamangha ang pag-ibig niya. Kaya maging ang mga hindi mananampalataya ay mahal na mahal ang kanilang asawa. Ang kanyang pag-ibig na pinipilit na matulungan ang kanyang asawang may sakit na hindi makagalaw. Ang pagtulong ito ay napakadakila. Dako tayo sa John chapter 14. 1 chapter 14 verse 15. Ebanghelyo ayon kay 1 chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dako tayo sa verse 21. Verse 21. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya'y mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa kanya. Sinabi muli dito na siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Ang mga utos ng Panginoon ay ang mga salita ng Panginoon. Ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay patunay na minamahal natin ng Panginoon. Ang Panginoon ay namatay para sa atin upang ipakitang mahal niya tayo. Niligtas niya tayo. Ano ang patunay na iniibig natin ng Panginoon? Simple lang po, ito ay ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon, ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya'y mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa kanya. Ang mga magulang ay may iba't ibang anak. Ang iba ay masunurin, ang iba hindi. Mahal na mga magulang ang lahat ng anak. Ngunit, sino ang mas minamahal na mga magulang? Mas minamahal na mga magulang ang mga sumusunod sa kanila. Silang sumusunod, mas mahal sila. Sa Malakias 3:17, kaaawaan ko sila na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Inaalagaan at minamahal ng mga magulang ang mga anak na naglilingkod sa kanila ng maayos. Nais ng mga magulang na ibigay ang mas maraming magagandang bagay sa kanilang mga anak na masunurin. At kapag hindi sila sumusunod, nais nilang bawiin ang mga kung ano ang ibinigay nila sa kanila. Kung ang isang tao, sabi ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking ama. Mas minamahal ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya pagkatapos maligtas. Mas minamahal ng Panginoon ang taong iyon. Ito ang ikalawang pag-ibig. Sabi, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking ama at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Mas minamahal ng Panginoon ang mga nagmamahal sa Kanya
at hinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa taong iyon. Anong ibig sabihin ng inihahayag? Ibig sabihin patuloy ang kanilang fellowship. Kilala ko ang Panginoon at kilala ako ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng mas nakikilala? Ito ay personal na fellowship. Ang pagkaalam ba ng pangalan o pagkakilala ng isang tao ay nangangahulugan na kilala mo na ang taong iyon? Hindi po. May nagsabi na para raw makilala mo ang isang tao, ay dapat alam mo raw ang kanyang mukha at isipan. Ang pagkakilala sa pagkatao ng isang tao at pagkakilala ng personal sa bawat isa ay yan po ang tunay na pagkakilala. Kaya sabi, inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga umiibig sa kanya. Kung wala tayong puso na mahalin ng Panginoon, hindi po natin maunawaan ang Biblia kahit pabasahin natin ito. Ang Biblia ay ang pagkilala sa Diyos, kay Jesus at sa Espiritu Santo at patuloy pang pagkilala. Tama po? Habang nas nakikilala natin, mas lumalago ang ating pananampalataya. Sa ngayon, hindi na lamang natin kilala ang Panginoon sa kaalaman, kundi personal natin siyang kilala. Yung iba sabi nila, dapat kilala raw sa mukha at maging yung pagkatao. Kung anong nasa isip mo. Alam natin dapat ang personalidad. Alam yung katangian. Ang Panginoon, hinahayag niya ang kanyang sarili sa mga nagmamahal sa kanya. Kung wala tayong puso na mahalin ng Panginoon, mahirap maunawaan ang Biblia. Ang Biblia ay ang pagkakilala sa Diyos. Ito ang pagkakilala sa Espiritu Santo. Patuloy pong pagkakilala. Tama po? At lumalago ang ating pananampalataya habang nakikilala natin siya. Kaya sa ngayon, hindi lamang natin kilala ang Panginoon sa kaalaman, kundi personal natin dapat siyang nakikilala. Doon po nangyayari ang tunay na fellowship. Ang tunay na fellowship ay nangyayari kapag ang katotohanan at ang isa pang katotohanan ay nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Kapag ang isang tao ang tapat, ngunit yung isa hindi tapat, hindi mangyayari ang tunay na komunikasyon. Kapag ang katotohanan at katotohanan ay nagtagpo, nabubuo ang tunay na fellowship. Kaya ang pag-ibig ng tao ay hindi po perpekto. Ang tao ay mabilis na nagmamahal at mabilis rin pong nagagalit at makasarili. Pero sabi ng Biblia, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Yan ang pag-ibig. Ngunit hindi natin alam kung gaano kamakasarili ang pag-ibig ng tao. Tingnan po natin sa John chapter 14, verse 23. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Dito pa ulit-ulit na naisulat ang pagmamahal. Sabi, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita. Ang mga nagmamahal sa Panginoon ay talaga pong tutuparin ang kanyang salita. Sabi dito, at siya'y mamahalin ng aking Ama. Bago ito sabi, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, siya'y mamahalin ng Ama. Siya'y mamahalin ng aking Ama, sabi po. Ang Diyos Ama at si Jesus, sabi, kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ano ang tahanan? Ito ang walang hanggang langit. Ang mga taong nagmamahalan, gusto nilang magkasama magpakailanman. Tama po? Ito ay medyo kakaibang kwento, ngunit hindi maganda sa mag-asawa ang maghiwalay ng mahabang panahon pagkatapos may kasal dahil sa anumang kadahilanan. Halimbawa po, gaya ng paghahanap buhay o pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang mga tao nga nagmamahal, gusto po nilang malapit sa isa't isa, hindi po magkalayo. Kasi tingin ko, hindi po maganda yung naghihiwalay para lamang sa ilang kadahilanan. Para sa paghahanap buhay o pag-aaral. Ang nagmamahalan, malapit sa isa't isa. Gusto nilang mabuhay na magkasama. Yan po yung nagmamahalan. Kaya, at siya'y mamahalin ko, sabi, at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang langit ay ang lugar na inihanda ng Panginoon upang mamuhay kasama ang mga nagmamahal sa kanya. Yan po ang langit. Tingnan natin sa verse 24. Verse 24, ang hindi nagmamahal sa akin
ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sabi, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Ano po ang nararamdaman nyo pagkatapos makinig sa salita? May mga taong nag-iisip, mahirap ang sumunod. May mga kahirapan at pagsasakripisyo. Sabagat may katawan pa ako, may mga kinaharap akong sitwasyon, mahirap sundin talaga ang salitang ito. Tanong ko po, bakit ang daming palusot? Ang pag-ibig po hindi nagdadahilan. Kung sinasabi nating minamahal natin ang Panginoon, ngunit hindi natin sinusunod ang kanyang mga salita, kung gayon sa tingin ko, iyan lamang ay lip service, puro salita lang. Alam po ito ng Panginoon. Kaya muli sabi dito, ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. Ang pagsunod sa salita ay ebidensya po ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal kay Jesus. Pagmamahal sa Panginoon na nagligtas sa atin. Ang hindi pagsunod ay hindi pagmamahal. Tama po ba? O hindi po ba? Kung di ka sumusunod, hindi mo po pwedeng sabihin, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Hindi po posible yung ganyan. Alam na alam ito ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, peke. Peke ang pagmamahal mo. Pagkatapos sasabihin mo, minamahal kita Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, kailan mo ako minahal? Sabihin mo sa akin, paano mo ako minamahal? Nais malaman ng Panginoon kung ang pagmamahal natin ay tunay at kung talagang isinasabuhay. Alam niyo ito, hindi po ba? Sa unang 1, chapter 5, verse 3, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Huwag niyong isipin na ito ay mahirap dahil ito ay isang utos. Ito ang salita. May sinabi ba sa atin ng Panginoon na hindi natin kayang gawin? Wala po. Sinabi niya na ang pagmamahal sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Ngayon dako tayo sa Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33. Pagkatapos po yan ng Jeremias. Ezekiel 33, versikulo 31. Babasahin ko po mula verse 31. Ezekiel 33, simula verse 31. Dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan, at sila'y nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakatugtog na mabuti sa panugtog. Kanilang naririnig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. At kapag ito'y nangyari at ito'y darating, kanilang malalaman na isang propeta ang napasagitna nila. Sinabi ng Diyos kay propeta Ezekiel, noong ipinahayag ni propeta Ezekiel ang salita ng Diyos, nagtipo ng mga tao at nakinig na magkakasama bilang bayan ng Diyos. Sabi dito, dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan, at sila nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Nakinig silang mabuti. May mga tao po laging sumasagot ng Amen, Amen, sabi nila. Ngunit, yun na yun, tapos na. Kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Sino po ang hindi nagmamahal? Sino ang hindi nagmamahal sa kanilang labi? Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi, sabi po, ay
Nagbabakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Para raw silang umaawit sa kanilang awit ng pag-ibig na may magandang tinig. Nakakatugtog ng mabuti sa panugtog. Kanilang naririnig ang yung sinasabi pero hindi nila ginagawa. May nagsabi ng ganito, pangalan po niya ay Uchimura Kanjo. Sinabi niya, isa po siyang Japanese. Sinulat niya sa kanyang libro, sabi niya, hindi ako pumupunta sa sinehan sapagkat ito ay kawalan sa aking buhay pananampalataya. Hindi rin ako pumupunta sa simbahan sapagkat kawalan rin ito sa akin. Ngayon, bakit niya itinuturing na kawalan ng pagpunta sa church? Hindi po niya tinutukoy ang mga ordinaryong church. May mga nagsasabi na kabilang daw siya sa non-church movement, ngunit hindi iyan totoo. Ang ibig po niyang sabihin ay ang mga hindi tunay na church. At sino nga? Ang mga nasa hindi tunay na church. Sinabi niya, ang pastor daw doon ay parang nasa isang palabas na nagpapahayag ng maganda at nakakatuwang mga mensahe. Kaya po ang pastor ay sabi niya ay parang artista at ang mga tagapakinig ay mga audience. Napakagaling niya, sabi nila, magaling siyang umawit. Magaling siyang magsalita. Pagkatapos ay tapos na po. Tanong, nakikinig po ba tayo ng sermon para lamang sa kasiyahan? Natututunan natin na dapat tayong sumunod sa salita ng Panginoon. Hindi po ba? Ang sermon ngayon ay maganda. Sabi nila, ang sermon ngayon ay ayos lang. Nire-rate po ba ninyo ang sermon? Kahit na ang preacher ay magaling o hindi, kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, hindi po ba dapat natin itong dapat sundin? Ano po ang silbi nito kung hindi naman natin ito susundin? Kasabi po ni Uchimura Kanjo, ang preacher ay maaaring gumawa ng isang one-man show habang ang mga tagapakinig ay ang mga audience, sabi po niya. Kung magaling silang umawit, sasabihin ng mga tao, wow! Iyon ay napakagandang awitin, sabi nila. Ano man ang lyrics? Gaano po ba kaganda ang lyrics ng mga hymno? Ang gaganda, di ba? Tama po? Mga kapatid, nakatuon po ba kayo sa mga lyrics ng hymno kapag kayo po ay umaawit ng hymno? Dapat lamang po. Salip na umawit lang. Ang mga lyrics nito ay napaka-makabuluhan. Gaya po ng, If ever I love thee, my Jesus, this now. Stop. Tigil mo yan. Kailan mo talaga inibig si Jesus? Ang lyrics ay orihinal na tula na sinulat mula sa kung ano ang naunawaan ng isang tunay na Kristyano sa kanyang puso. At ang mga ito ay naging himno na may himig. Kaya mayroon pong taong nagsulat ng lyrics at ang taong naglapat ng musika ay naroon sa tabi ng pangalan ng manunulat ng mga himno. Gaano po ba makahulugan ang mga lyrics? Tama po? Mayroon pong ganitong hymn. There's no thirsting for the things of the world. They've taken wings, sabi niya. Long ago I gave them up. And instantly, there's no thirsting for the things of the world, sabi niya. Tinatanong tayo ng Panginoon, tumigil ka? Kailan mo sinuko talaga ang lahat? Patuloy pa rin tayong puno ng makamundong pagnanasa. Thirsting of the things of the world? Kailan mo po sinuko ang mga ito? Mukhang nasa iyo pa rin ang pagnanasa sa mundo. Kaya, sa awit 33 verse 1, ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid, sabi po. Matuwid na papuri. Hindi po sinabing papuri ng kasinungalingan. Gayun din po ang matuwid na panalangin. Pinapakinggan ng Diyos ang totoong panalangin. Ang panalangin po ba ng magaling magsalita, yan ang tanging panalangin? Kahit na manalangin tayo ng tahimik, Panginoon, Ama ko, Panginoon, kahit tahimik lang, pinapakinggan niya pa rin tayo. Nalalaman ng Diyos ang ating puso sa tuwing tayo'y nananalangin. Matuwid na pupuri at matuwid din po na panalangin. Alam ito ng Diyos. Mayroong mga taong magaling mag-testimony naman, kahit na hindi naman talaga ganoon ang kanilang pamumuhay. Magaling lang sa salita sa testimony pero kabaliktaran ng buhay. Ito po ay lumang kwento na. Meron po noon isang sister na nagbahagi ng kanyang patutuo at ito po ay napakaganda. Kaya may ibang mga church na nag-imbita sa kanya upang marinig ang kanyang patutuo.
Ngunit lumabas na hindi pala ito totoo. Kaya ang lahat po ay talagang nadismaya. Ang mahalaga po ay ang patutuo natin ay talagang nakaugnay sa ating buhay. Tama po? Ang panalangin ay hindi isang bagay na nagtatapos lamang po sa amin. Kaya nga sabi dito sa Ezekiel 33:32, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig. Kung ang propeta ay magaling sa pagpapayag ng salita ng Diyos, sabi nila, oo, siya ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig. At kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. At kapag ito'y nangyari, ito'y darating. Kanilang malalaman ng isang propeta ay napasa gitna nila. Ibig sabihin ay malalaman nilang natin ito sa huli. Habang sermon, iniisip nyo magaling siya. At pagkatapos ay makakalimutan na ninyo. Ngunit kapag nangyari ito, iisipin nyo, oh, naalala ko na iyon. Nagsisisi ako dahil hindi ako sumunod. Kaya ang mga alagad ni Jesus na sumunod sa kanya ng 3.5 years, sa huli, nakaunawa. Sa John 12:16, sa simula ng mga bagay na ito, ay hindi naunawaan ng kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay naluwalhati na, sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa kanya at nangyari ang bagay na ito sa kanya. Meron pong ganitong talata. Siyempre po, pagkatapos maligtas lamang ito mauunawaan. Ang taong hindi paligtas ay hindi talaga makakaunawa ng salita ng Diyos kahit pa pakinggan nila ito. Sapagkat ang Espiritu Santo ay wala pa sa kanila. Nung naligtas tayo, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa katuparan. At ating naunawaan ng pag-ibig. Roma 5:5, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kanyang itinanim ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kasabi ng hymno, the fire of love is burning in my heart. The Holy Spirit has come, give glory to Him. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay itinanim ang pag-ibig sa atin at pinag-alab ito sa atin. Ang buhay pananampalataya ay resulta ng pag-ibig. At tayo ay hinihimok ng pag-ibig na ito. Ito po ang mahalaga. Sa Luke 6:46, sabi, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nyo ginagawa ang sinasabi ko? Tinatawag nila siyang Panginoon, Panginoon sa pamamagitan lamang ng kanilang bibig. Ang salita pong Lord o Panginoon, sa Korean, Panginoon. Ito po sa Korean ay mula sa Chinese character na may ibig sabihin na hari o Panginoon. At ang orihinal na ibig sabihin nito ay pasan sa ibabaw ng ulo. Pasan sa ibabaw ng ulo. Sinasabi na si Jesus ang ulo nating mga ligtas na Kristiyano. Tayo po ang katawan ng Panginoon, kaya naman, ang katawan ay dapat sumunod sa kalooban ng ulo. Tama po ba? Head. Kaya tinatawag natin siyang Panginoon. Na ibig sabihin, siya ang ating ulo. Ako ay tiyak na susunod sa kalooban ng Panginoon. Iyon po ang ibig sabihin nito, Panginoon. Ngunit tinatawag siyang Panginoon, Panginoon. Ngunit di nyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Tingnan po natin sa Marcos chapter 7, verse 6. Marcos chapter 7, verse 6. At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaías tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nasusulat. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Verse 7. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na tinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Sabi po ni Propeta Isaías, ginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi. Atin pong ginagalang ang Diyos sa ating mga labi. Banal at maluwalhating Diyos Ama, sabi natin sa labi. At mabuti po itong pakinggan. Pero sabi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang kanilang puso ay nasa sanlibutan na malayo sa Diyos. Ito po ay pagkukunwari, kaipokretuhan. Nagpapanggap na namumuhay ng maayos na buhay pananampalataya,
Hindi po ito tama, pagpapanggap. Hindi po tayo inibig ng Diyos sa salita lamang. Kanya pong ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya tayo po ay naligtas. Kung walang pag-ibig na iyon, paano po tayo maliligtas? Kung ating naunawaan talaga ang pag-ibig, tayo dapat ay hinihimok ng pag-ibig na ito. Tinanim ng Espiritu Santo ang pag-ibig na iyon sa aking puso. Kaya meron tayong puso na iniibig ang Diyos at pusong sumusunod sa Kanya. Kailangan talaga nating isabuhay ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso at hinihingi po ito ng Diyos mula sa atin. Nais pong kumpirmahin ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya at kung gaano natin siya kamahal. Ngayon, paano mo ito gagawin? Paano po? Alam ng Panginoon ang lahat ng laman ng puso natin. Kaya ang taong nagsasabi na minamahal nila ang Panginoon ay dapat na ingatan ang mga salita ng Panginoon dahil kung hindi, ang pagsasabi nila na mahal nila ang Panginoon hanggang salita lamang. Gaano kaya madidismaya ang Diyos dito? Gaano mo siya minamahal ngunit minamahal ka pa rin niya? Hindi po dapat sa lips lang, hindi lang sa labi. Pero tandaan natin, minamahal pa rin niya tayo hanggang ngayon. Tingnan po natin sa John 13, verse 34 at 35. Juan chapter 13, verse 34 at 35. Basahin po natin ito pong verse 34 at 35 ng sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Sabi ni Jesus, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko. Bakit niya sinabi na ito ay isang bagong utos? Ang lumang utos kasi ay binigay sa mga Israelita pagkatapos na sila ay lumabas mula sa Ehipto at pagkatapos ay binigay ang 10 utos. Ito ang lumang utos. Ang lumang utos ay pag-ibig rin na kung hahatiin natin sa dalawa, ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-isip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang 10 utos ay tungkol rin sa pag-ibig. Kung iniibig mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, buong kaluluwa mo, kung gayon ay iibigan mo na rin ang iyong kapwa. Ang kapwa ay ibang tao maliban sa akin, kasama dito ang pamilya mo. Ang mga umiibig sa Diyos ay umiibig sa kanilang kapwa gaya ng kanilang pag-ibig sa kanilang sarili. Pinapakain kapag gutom ang iba, dinadamitan sila kapag sila ay ubad at minamahal sila gaya ng pag-ibig sa sarili. Ngunit, kaya niyo po bang gawin ito? Ang mga taong hindi ligtas ay hindi kayang ibigin ng Diyos ang kanilang buong puso, isip at buhay. Iniibig ba nila ang Diyos? Sinusubukan lang nilang gamitin ang pangalan ng Diyos. Magagawa lamang nating ibigin ng Diyos kapag naunawaan na natin na inibig tayo ng Diyos ng kanyang buong puso, isip at ng buong buhay. Doon lamang natin siya iibigin ng tunay. At kung iniibig natin ang Panginoon, ay minamahal na rin natin ang ating kapwa. Nahabag tayo sa mga taong hindi ligtas at tinuturing natin ang mga brothers and sisters na gaya ng tunay na mga kapatid. Kaya nga po sabi, isang bagong utos ang sa inyo binibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Magmahalan sa isa't isa. Ito ay sa pagitan ng mga magkakapatid. Kapag ang isang ligtas ay umiibig sa isang hindi ligtas, hindi ito tumutukoy sa pagmamahalan, kundi pag-ibig na mayroong awa para sa kanya. Ngunit pagkatapos na tayo ay maligtas, so na minamahal natin ang isa't isa. Sa magkakapamilya, magulang, mga anak, magkakapatid, nagmamahalan sila sa isa't isa, personal na pag-ibig. Kaya sabi dito na kayo magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Gaano po ba tayo dapat mag-ibigan? Kung paano inibig tayo ng Panginoon, alam natin kung gaano tayo inibig ng Panginoon. Ibig sabihin nito na mahalin mo ang iyong mga kapatid gaya ng pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Kaya mo bang gawin? Dapat po natin gawin. Magagawa natin ito. Pinapagawa na ba sa atin ng Panginoon ang isang bagay na hindi natin kayang gawin? Ito ay resulta na sa pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa mga umiibig sa Panginoon ay iniibig din nila ang kanilang Diyos, ang kanilang kapatid. Mahal natin ang mga brothers and sisters. Gaano? Kung paanong inibig tayo ng Panginoon. Kung hindi natin ito kayang gawin, dapat natin itong gawin ng higit at higit pa. Kailangan din nating magsanay dito.
Hanggat patuloy kang nagmamahal, ang iyong pag-ibig ay lalong magiging mature. Sa pamamagitan nito, sabi dito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Paano ba malalaman ng ibang tao na tayo ay alagad ni Kristo kapag nakita nila na tayo ay nagmamahalan? Iisipin niya, ang taong ngayon ay tunay na alagad ni Kristo. Ang malaman na tayo ay alagad ni Kristo ay nangangahulugan na gusto rin niyang maging parte nito. Kaya sasabihin niya, pwede rin ba akong maging ganyan? Naiinggit ako sa iyo. Ang taong ito ay umiibig ng ganito. Marahil ang taong ngayon ay tunay na alagad ni Kristo, sabi nila. Pagkatapos, maging sila ay maliligtas din po. Opo. Kaya ano ang dapat nating ipakita sa iba? May mga pagkakataon na sinasabi ng mga tao na sila ay naligtas na, pero sila ay namumuhi, nakikipag-away, at nakikipagtalo sa isa't isa. Kapag nakita ito ng ibang tao, sasabihin nila, sinasabi mo na sumasampalataya ka sa Panginoon, ngunit sa tingin ko, sa salita lang. Hindi ka talaga alagad ni Kristo. Ganyan ang sasabihin nila. Balikan po natin itong John chapter 13. Babasahin ko po ulit, 13 to 15. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas sa mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ito ang gabi bago po mamatay sa krus si Jesus pagkatapos po ng huling hapunan. Hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga alagad. Nakakita na po ba kayo ng larawan ni Jesus na nakaupo na may bigkis na tuwalya sa kanyang bewang at hinugasan ng paa ng mga alagad? Mga brothers and sisters, nakakita na ba kayo ng ganitong larawan ni Jesus? Na nakaupo siya, may bigkis na tuwalya at hinugasan ng paa ng mga alagad. Sino mga may gusto ng larawang iyon ay pwede po kayong bumili. Mas makakamura po kayo kung tatanungin nyo sa Deacon Kim Yong-il. O di kaya si Pastor Wo Ho-chol. Talagang maganda po ang larawang iyon. Nang makita ko po ang picture na iyon sa Japan, napaluha po ako. Sino ba si Jesus? Siya ang tagapaglikha, kapantay ng Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng kalwalatian. Ngunit hindi pa naliligtas sa mga alagad nung sandaling ito. Dahil nangyari ito bago mamatay si Jesus. Hinugasan din niya ang paa maging ni Judas Iscariote. Siya ay nakaluhod. Pero sino ba ang gumagawa ng paghuhugas ng mga paa? Mga alipin. Nung panahong ito, mayroon na ba silang aspalto na kagaya sa atin ngayon? Wala pa po. Sa Palestine po noon, maraming alikabok at ang sapatos nila ay iba sa atin ngayon. Mayroon lang silang sandalyas na sinusuot sa paa at itinatali. Kaya nga kapag naglalakad ka sa buong araw, mapupuno ka ng alikabok, may halong pawis, dumi at mabahong amoy. At kapag dumating ka na sa bahay o dumating na sa bahay ang Panginoon, ang unang gagawin ng kanyang alipin ay luluhod sa harap ng pintuan, magbubuhos ng tubig sa isang lagayan at huhugasan siya. Pagkatapos ay kukunin ng tuwalya na nasa bewang niya at pupunasan siya. Ito ang ginagawa ng isang alipin. Sabi sa Filipos 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ano ba ang puso na mayroon si Jesus? Na ikaw ay maging gaya ng isang alipin. Tinuring ng Diyos na ang makasalanan na ito ay gaya ng isang alipin, kaya mayroon pa bang higit pa rito? Ito ang ginawa ng alipin. Ginawa ito ng Panginoong Hesus. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas sa mga paa ng isa't isa. Sabagat kayo binigyan ko ng halimbawa. Ano pong ibig sabihin nito? Nung ako ay nagsisimula pa sa pagiging pastor, gusto kong may sabuhay ang bagay na ito. Kaya isang gabi, sa huling pagkakataon,
isa pa akong kabataan at marami ding ibang kabataan noon. 7 taon bago ako nagpakasal, pinaupo ko sila sa loob ng isang silid at hindi ko sila pinatayo. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Hindi ko sila pinayagan na umalis. Pinahinto ko sila na sa may pintuan at hinugasan ko ang paa nilang lahat. Ginawa ko po ito ng isang beses. Ginawa ko po ito dahil gusto ko, ngunit hindi na natin kinakailangan na hugasan pa ang paa ng isa't isa ngayon. Ngunit ang ibig sabihin ng paghuhugas ng paa ay ito po, pagtakpan ng mali ng iba at maging gaya ng isang alipin. Kasabi po sa Galatia 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitan ng inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Ito ay ang maglingkod sa pamamagitan ng pag-ibig. Lucas 22:27, sapagkat alin ang higit na dakila, ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi bang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Kapag ang dakilang tao ay umuupo, ang mga karaniwan ay naglilingkod. Ano po ang gusto nyo? Subalit sinabi ni Jesus, subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Sa Matthew 20:28, kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kahit na ibigay niya ang kanyang buhay, maigi po na magkaroon po tayo ng pag-iisip na gaya niya. Subalit nais nating mapagmataas, paglingkuran at hinahamak ang iba at sawayin sila. Hindi ganito ang isip ni Kristo. Sabi, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin at naging halimbawa para sa atin. At si Apostol Pablo ay talagang tumulad sa kanya. Kaya sabi niya, maging tulad kayo gaya ko kay Kristo. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Gayunpaman, kaya ba nating patawarin ang iba? Kaya ba nating pagtakpan ang pagkakamali ng iba at paglingkuran ng iba, gaya ng paglilingkod at gaya ng lingkod na naghuhugas ng paa ng kanyang Panginoon? Ganito ang buhay na tumutulad kay Jesus. At ito po ang inuutos sa atin ng Panginoong Jesus. Subalit ayaw ito ng ating laman. At sinasabi, sino ba ako? At nagiging mapagmataas po tayo. Gusto nating itaas. Sa unang Pedro 1:22, sabi, ngayon nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Nang naniwala tayo sa Ebanghelyo, ito ay pagsunod sa katotohanan. Sabi, ang kaluluwa ay nalinis. Ito ay pagkakaroon ng kaligtasan. At sabi, mag-ibigan na kayo sa isa't isa ng buong alab. Ang tao ng puso ay nalinis, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab. Gayunpaman po, mayroong huwad na pag-ibig. May makasariling pag-ibig. Anong pagpapala kung lalapit ako sa ganyang tao? Ang pagbibilang sa pansariling pakinabang ay hindi tunay na pag-ibig. Ito'y pag-ibig na may halong kasinungalingan. Sabi, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab. Ang mga ligtas ay may pag-ibig. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab. Hindi po malamig, kundi sabi buong alab. Magagawa po ba natin ito? Dapat po natin itong gawin. Iniutos po niya sa Romans 12:9-10. Kailangan pong gawin natin ito. Paano? Buong alab. Ito po ang utos siya sa atin. Sabi dito sa Romans 12:9-10, ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. Kaputan ninyo ang masama, panghawakan ang mabuti. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid, sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Kaya huwag nating hintayin respetuhin tayo ng iba, kundi tayo po dapat ang nauuna. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Gaya ng pagtrato ng alipin sa kanyang Panginoon, ganun ang puso ni Kristo. Ginawa po ito ng Panginoon. Subalit bakit hindi natin ito sinusubukang gawin?
Gusto natin tayo yung dapat pinataas kaagad. Dapat, subukan natin gawin. Unahin ang iba. Sabi sa Romans 15:7, kaya't tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tanggapin ay nangangahulugang patawarin ang isa't isa. Pagtiisan at magpatawaran kayo sa isa't isa, sabi naman po sa Colossians 3:13, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Sabi po, pagtiisan, magpatawaran sa isa't isa. Tanggapin. Kanina sabi po tanggapin, nangangahulugang patawarin ang isa't isa. At ngayon, magpatawaran sa isa't isa. Pinagtiisan ng Panginoon ang mga makasalanang gaya natin. Subalit, bakit hindi natin ito kayang gawin at hindi pinapansin ng iba? Sabi natin, umalis ka nga. At ayaw man lang natin na makasalo siya. Doon ka lang sa mga taong gusto mo. Hindi po ganyan ang pag-ibig ni Kristo. Kahit na alam ni Jesus na pagtataksilan siya ni Judas, pero minahal niya si Judas hanggang sa huli. Minahal niya hanggang sa huli. Sabi po niya sa John 13:1, alam na ni Jesus na dumating na ang kanyang oras. Ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila'y kanyang minahal hanggang sa katapusan. Minahal din ni Jesus si Judas hanggang sa katapusan. Subalit pinagtaksilan ni Judas ang pag-ibig na ito hanggang sa huli. Nung una, hindi ko ito maintindihan. Pero ginawa ito ni Jesus upang maging mabuting halimbawa sa atin at dapat po tayong magmahal hanggang sa huli. Kaya ang pinaka-nakamamanghang kaloob sa atin ay ang pag-ibig. Sa unang Korinto, chapter 12, naroon po ang iba't ibang kaloob. Kaya po ng salita, kaalaman, karunungan, dila, pagpapagaling at iba pa. At sinabi ng Biblia, subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob at ipapakita ko sa inyo ang 100 na walang kambing. Ito po ay ang pag-ibig. Kaya nga sa 1 Corinthians 13:1 and 2, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maini na pompyang o batinghaw na umalingaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Ang pag-ibig ang pinakamaganda. Ang pag-ibig, katangian ni Kristo, pag-uugali ni Kristo. Sa 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ito ang patutuo ni Apostol Pablo. Habang siya ay napupuno ng pag-ibig at katangian ni Kristo, siya po ay lumago. Gayunpaman, mayroon pong mga mananampalataya na kinaiinisan ng iba. Hinuhusgahan nila yung iba at mapinis sila. Kailan pa po kayo lalago? Kapag pinapalaki ng mga magulang ang kanilang mga anak, sinasabi nila ang salitang ito kapag hindi tama ang inaasal ng mga anak nila. Kailan kaya siya lalaki o lalago o magmamature? Kaya dapat po nating patawarin ang mahalin ang bawat isa. Gaya po ng ginawa ni Jesus para sa atin. Patawarin at mahalin ang bawat isa. Alam niyo po, marami pang dapat na mabuo sa atin, lalo na yung character ni Kristo. Dapat po nating patawarin at mahalin ang bawat isa. Gaya po ng ginawa ng Diyos para po sa atin. Alam niyo po, marami pa sana akong ibabahagi tungkol sa pag-ibig, gayunpaman mahalaga, mapuno po tayo ng pag-ibig na ito. Kung wala kang pag-ibig sa iyo, hindi ka dapat magmalaki kahit na marami kang ibang mga bagay dahil sinasabi ng Biblia, walang kwenta ang mga yan. Subalit walang pag-ibig, sabi, wala akong mapapakinabang. Hanggang dito muna po tayo. Pakiusap habang nag-aaral tayo ng salita, suriin po natin ang ating sarili. Dapat tayong manalangin para sa pag-ibig ng Panginoon upang maunawaan natin sa ating mga puso at maisabuhay natin ito. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Amang Diyos, nang kami po ay mga makasalanan pa, kami ay nalayo sa Diyos at naligaw. Naging mga kaaway kami dahil sa aming masasamang gawa
at namatay ang Panginoon sa halip na kami dahil sa kanyang pag-ibig para sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan ng walang hanggan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at sa pagliligtas sa amin ng walang anumang kondisyon. Kami po na mga naligtas sa dakilang pag-ibig ng Panginoon at nagmamahal sa Panginoon, tulungan po ninyo kaming ibigin kayo, sundin ang salita niyo, mahalin ang mga kapatiran dahil iniibig namin kayo, at mamuhay ng ayon sa gabay at kalooban ninyo sa natitira naming buhay. Panginoon, pakiusap po, hawakan po ninyo ang aming puso at gabayan kami upang kami ay makapamuhay na ginagabayan ng inyong pag-ibig sa natitira naming buhay. Tulungan po ninyo kami na ipakita sa iba na kami ay mga alagad ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibigan sa isa't isa, ganang pag-ibig niyo sa amin. Nawa, pamunuan ng Panginoon ang aming buhay ng kanyang mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.